Magandang araw sa inyo mga kapugi. Naganda kami dito ng kaunting selebrasyon dito sa taas ng treehouse. At dito na rin natulog kasama ang aking asawa at ang aking biyanan. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Umaga pa lang ay umakyat na ako dito sa taas ng bundok para dalhin ang ibang mga gamit na gagamitin natin dito sa pagtulog dito sa taas ng treehouse. At naabutan ko dito ang dalawang kapatid na babae ng aking biyanan. Nagpasya lang sila dito sa taas ng bundok at kumuha na rin ng dahon ng kamuting kahoy. Dito ay nakabili na tayo ng 2 duyan mga kapugi na ilalagay natin dito sa ilalim ng ating treehouse para makapagpahinga na dito ng maayos ang aking biyanan pagkatapos niya mag-asikaso dito ng kanyang taniman. Tapos ay dinala ko na rin dito ang aking power supply para mailaw tayo dito mamaya mga kapugi. Meron din. Ay, Yeah. Ito naisip yan. ay. Ano daw? Ha? Ano? Ayos na. Wah. Hey. Oh. Aten. Yan. Oh. At ito yung lagi kong ginagamit kapag dito kami matutulog sa treehouse. Matagal tumalubat mga kapugi. Tingnan natin kung gumagana itong ating ilaw. Okay, gumagana siya. Ayos, gumagana pa yung ating ilaw mga kapugi. Kaya papatay naman na natin ito. Pagkatapos ay bumaba na ulit kami dito ng bundok para pagdating ng hapon ay makadala tayo dito ng iba pang mga gamit. Yan, marami na. Medyo mataas pang ang araw ng pagkakit namin dito mga kapugi para makapaghanda tayo dito ng maayos pagdating ng gabi. Kahit nga sa sobrang liwanag dito dahil sa sikat ng araw ay malamig pa rin dito ang klima na iyong mararamdaman. Siguro dahil din ito sa mayhan mga kapugi na nagdadala ng malamig na hangin dito sa atin sa Pilipinas. Marami din kasi nagre-request na matulog kami dito sa taas ng treehouse mga kapugi. At ngayon lang namin ulit ito ginawa dahil sa mga nakarang araw at linggong dumaan ay palagi ditong maulan. May dalangang pangamalakasang damit na susuotin itong aking biyanan at galing pa ito sa kanyang bayaw na siman. Yung kasi ang kagamitin niya mamayang gabi para hindi siya makagat ng mga lamok. At habang nagmamasa ako dito ng harina para gumawa ng pizza, abala naman itong aking biyanan sa pagsunog ng mga dahon dito sa baba ng ating treehouse. At itong aking asawa ay naglalagay ng kortina doon sa itaas. At bago ko ito hatiin ay pinahinga ko na muna ito ng 30 minuto para umalsa pa ito mga kapugi. Ito yung mga paboritong tugtugin ng aking biyanan. Makaluma man pero masarap pa rin pakinggan dahil sa lagi kami magkasama dito sa taas ng bundok. Ang kanyang mga paboritong tugtugin ay nakahiligan ko na din. Bali, i-improve pa natin itong ating treehouse mga kapugi. Magdadagdag pa tayo dyan ng bakod dyan sa palibot gamit ang mga kawayan at dingding naman doon sa ibaba para mukhang bahay na talaga tingnan itong ating treehouse. Pagkalipas ng 30 minuto, pinahiwa ko na dito sa aking asawa itong ginawa kong dough dahil sa nagagatong ako dito gamit ang uling kaya madumi dito ang aking kamay. Gagawa kami dito ng pizza mga kapugi at dito lang namin lulutuin sa ginawa kong DIY ubin. 4 na peraso dito ang aking gagawin para ang iba kong pampamilya dito mga kapugi ay makakatikim din. Sinimulan ko na rin itong gatungan itong ating DIY ubin para makapagsalang na tayo dito ng pizza mga kapugi. At ito pa lang yung unang nagawa ng aking asawa at bago ko ito ipinatong ay sinigurado kong mainit na ang loob ng ating DIY ubin. Tinakpan ko lang ito ng maigi para hindi sumingaw ang init mula doon sa loob. Tapos yung mga natira ay tinapos na dito ng aking asawa para tuloy-tuloy ang pagsalang natin dito ng pizza mga kapugi. At mga ilang minuto na din ay naluto na din itong ating sinaing. Tapos itong unang salang natin na pizza ay nalis ko na dito sa ating DIY oven dahil naluto na. Dinala ko na din dito sa ating lamisa at kumuha na din ng isa para tayo ulit ay makapagsalang na.
Pagkatapos ko dito magsaing mga kapugi ay nagyaw na din ako dito ng isda at kumain na din dito ng pizza habang mainit pa. Nagsaklob na nga ng damit dito ang aking biyanan dahil sa nilalamig na siya dito mga kapugi. Abang may ginagawa kasi kami dito sa itaas ng treehouse. Siya naman ay abala doon sa pagdidilig ng kanyang tanim na pakwan. At pagkatapos ko mag-ihaw dito ng isda ay sinunod ko naman itong karne. Unti-unti na din ditong palubog ang sikat ng araw. Kaya ang paligid natin ay unti-unti na din dumidilim. Hoy, B, sunog na B. Pumunta din dito ang aking bayaw mga kapugi. Nagatid siya dito ng ipikasin para sa aking biyanan. Panghaplas dito sa kanyang mga paa at kasukasuan. Malamig kasi ang klima kaya marami siyang nararamdaman. At yung ibang niluto namin pizza dito mga kapugi ay ipapadala namin ito sa aking bayaw para makatikim din sila doon sa bahay na galing dito sa ating treehouse. Pagkatapos ay naghiwa na din dito ng rekado ang aking asawa para sa gagawin niyang salad na may halong inihaw na karne. At dahil sa madilim na din dito ang paligid, kaya nagpailaw na din ako dito mga kapugi. At naggatong na din dito ang aking biyanan sa ibaba para mabawasan ng lamig dito ang kanyang katawan. Dahil sa naka 1 million followers na tayo dito sa Blue Up mga kapugi, kaya sinabay na natin sa pag-celebrate dito sa ating treehouse. Dito ay lubos-lubosin na namin na magpapasalamat sa inyo. Hindi lang din dito sa Blue Up kundi na rin sa Red Up at Black Up mga kapugi. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay at pagsuporta nyo sa aking mga vlog. Kung hindi dahil sa inyo ay wala din ako sa kalagayan ko ngayon mga kapugi. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil hindi tayo pinabayaan sa pangaraw-araw natin ng mga gawain. Dito pagkatapos namin kumain ay napailaw muna ako dito sa itaas. Masaksak na! Masaksak na! Siyempre hindi mawawala ang inuman, lalo pa at nagsiselebrate tayo dito ng ating achievement mga kapugi. Dahil minsan lang mangyari sa atin ito, kaya hindi na muna gin bilog yung aming inumin dito. At dalawa lang kami dito mag-iinuman ng aking biyanan dahil yung mga bilas ko at bayaw ay hindi makakapunta. Pero kahit ganun pa man ay masaya pa din kami dito nagkukwentuhan. Tapos kapag naubusan na ng topic ay panonood naman ng pelikula ang trip naming dalawa. Tapos yung binatungan namin dito sa ibaba ay pinapuyan ko na muna. Kaya may mga tanong ko sana kami sa'yo. Tama na yan. Mahaba itong... Kinalaman sa seizures, drugs, armas. Mga ilang saglit lang ay bumaba dito ang aking asawa para maglagay dito ng plastic sa palibot. Dahil sa oras na ito ay malalim na ang gabi, kaya kailangan na namin ditong matulog mga kapugi. Kaya nagsuot na dito ang aking biyanan ng uniform, pamprotekta sa lamok at malamig na hangin. Dapat alam ng lahat yan. Saan ka makakakita yung mga uniform sa barko, ginagawa lang pantulog ng aking biyanan. Malakas kasi ang hangin dito mga kapugi, kaya yung pinagtutulugan ng aking biyanan ay nilagyan namin ng plastic dito sa palibot at ayaw niya rin yung maliwanag na ilaw. Kaya binawasan ko ang liwanag nitong bulb, tapos ay umakyat kami dito ng aking asawa dito sa itaas para ayusin din dito ang aming tulugan. Wala naman gaanong lamok dito mga kapugi dahil sa malakas dito ang hangin. Kaso nakapagdala na kami dito ng kulambo kaya ginamit na namin. Pamprotekta din ito sa ibang mga insekto na gumagapang dito. Kaso pagdating dito ng ating gabi habang natutulog kami dito mga kapugi ay bigla namang bumuhos dito ang malakas na ulan.
Simula ating gabi hanggang sa madaling araw ay patuloy pa rin dito ang pagulan. Kaya mga alas 4 pa lang ay gising na kami dito mga kapugi. Kaya nagpasya na ako ditong bumaba para mag-initan ng tubig. Ako lang bumaba dito mag-isa dahil itong aking asawa ay gusto pang matulog doon sa taas. Tapos sinignan ko dito ang aking power supply. May 50% pang natira simula nung napailaw tayo dito sa ating treehouse. At dito na rin ako nag-charge ng aking kamera. Sa oras na ito ay mag-aalas 5 na ito mga kapugi. Dahil sa maulan dito ngayong umaga, kaya ang paligid dito ay madilim pa din. Pagkatapos kong magtimpla dito ng kape, ay pinainit ko na din itong sobrang kanin. Linagyan ng kaunting mainit na tubig para lumambot na din. Tamang kwentuhan lang muna kami dito ng aking biyanan habang nagkakape. Pero bigla na naman ulit ditong umulan mga kapugi. Kahit madilim pa ay nagluto na ako dito ng pang-almusal. Maaga kasi aalis dito ang aking biyanan. Mag-harvest kasi sila ng nyug dito sa bundok mga kapugi. Ang balak niya kasi dito, pagdating ng liwanag ay magdedilig siya dito ng tanim bago siya bumaba dito ng bundok. Kaso ay bumuhos na dito ang ulan kaya hindi na niya kailangan dito magdilig. Kaya ang gagawin niya na lang ngayon ay mag-almusal na lang dito at idiretso na lang doon sa kanyang mga kasama para magsimula na mag-harvest ng nyug. Huwag tayo, mabsag yun. Mag-almusal na tayo. Kaya na. Madawag. At kung nagustuhan nyo itong aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakaabot itong aking video. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.